Masayang pumasok si Elara sa kanyang silid para kainin ang mga prutas na ibinigay sa kanya ni Nikolai. Ito ang unang beses na makakain siya ng apple, orange at grapes. Sa gubat kasi tayong saging, mangga at hinog na langka lamang ang mga prutas na kadalasan niyang nakakain. Masaya niyang binabalatan ng orange nang bigla kumatok si Nikolai sa kanyang silid. Agad naman niya tong pinagbuksan. Ano pong kailangan niyo, senyorito? Samahan mo akong uminom. Ani Nikolai, ngunit napakamot sa ulo ang dalaga. Iinom lang, magpapasama pa sa akin? Kukuha na lang po ako na maiinom niyong tubig sa baba. Ani Alara pero pinigilan siya ni Nikolai. Hindi tubig ang iinumin natin. Kung hindi tubig, ano, senyorito? Problema ako ngayon, kaya kailangan ko ng alak para makatulog agad. Napaisip si Alara at napangiti. Lambanog? Yun bang iinumin natin? Si Itay kasi nang iniinom kapag nag-away sila ni inay. Walang lambanog dito, isa pa. Bakit naman lambanog ang iinumin natin kung marami namang alak na imported sa kwarto ko? Ano ka ba? Masarap yun. Teka, bakit ka po problemado? Nag-away kami ng kasintahan ko. Ani Nikolai dahilan para matalim siyang tinitigan ni Alara. Nag-away kayo ng nobya mo tapos akong pupuntahan mo para samahan kang uminom? No way! Wika ni Alara na nakuha lang naman sa drama ang mga linyang sinasabi. Nakuha pang mag-English ng dalaga. So ayaw mo akong samahan. Iinom lang naman tayo ng alak, Nani Alara. Hindi. Isa pa kabilin-bilin na ni inay, wag daw akong iinom ng alak. Lalo na kung lalaki nagaya sa akin. Baka daw mawasak ang monay ko. Anang dalaga sabay irap sa binata. Lakas loob niyang pinagsarhan ng pinto ang kanyang senyorito Nikolai. Napabuntong hininga siya at napapikit habang nakasandal sa likod ng pinto. Teka, Nani Elara. Ako ang amo dito kaya't susundin mo lahat ng gusto ko. Ayaw mong bumalik sa gubat, kailangan mo ng pansamantalang trabaho, hindi ba? Pag hindi mo ako sinunod, ibabalik kita sa gubat. Napamulat ng mga mata si Elara at saka dali-dali, binuksan ulit ang pinto. Malawak siyang umiti at hinawakan ng binata sa kamay. Di ka naman mabiro, senyorito. Nasa na bang alak na iinumin natin? Halika na sa kwarto mo na makapag-umpisa na tayo. Good girl! Masayang inakay ni Elara ang kanyang senyorito papunta sa kwarto ng binata. Naupo ang dalawa sa carpet ng kwarto ni Nikolai. May mga alak at chips sa kanilang harapan. Napawaw si Elara at isa-isang tiningnan ang iba't ibang alak sa kanyang harapan. Sobrang namangha ang dalaga dahil sa wakas, nakikita't matitikman niya na ang mga yon. Lambanog lang kasi ang alam niyang alak na mula sa katas ng puno ng niyog. Sa wakas, nakatikim na ako ng alak. Ang sarap pala, senyorito. Ano po bang tawag dito? Ani Elara habang napapapikit sa beer na kanyang iniinom. Masarap? Beer ang tawag dyan. Dahan-dahan lang dahil baka malasing ka. Ani Nikolai na umiinom ng vodka sa harapan ng dalaga. Kaya nga tayo umiinom para malasing. Baliktad din ang utak mo senyorito. Isa pa, hindi mo naman hahawakan ng monay ko kapag lasing na tayo, hindi ba? Monay? Simula ngayon, bilat na ang itatawag mo sa monay mo. Naiintindihan mo ba? Bakit bilat? Para namang nakakaasar kung bilat ang itatawag ko. Ani Elara na napatingin pa sa baba niya. Iniwas ni Nikolay ang tingin dahil ibinuka ba naman ni Elara ang hita para tingnan iyon? Nakabestida itong suot at parang walang mali siya sa kanya na umakto ng ganon sa harapan ng binata. Kiniyom niya yon matapos makita ang sarili at napabuntong hininga na malalim. Kailan ko kaya malilinisan tong magubat na to? Simula nung tumubo, hindi pa to naahitan. Ani Alara pero napatawa si Nikolai. Seryoso? Pinoproblema mo yan? Oo, bakit? Ang yabong-yabong na kasi pati buhok ko sa kilikili. Makatinak at sobrang bigat sa pakiramdam. Ikaw ba, senyorito, may ginagamit ka para ahitan yan? Tanong ni Alara sabay tingin sa baba ni Nikolai. Napakama to ng ulo at napailing. Lumaki ka sa gubat pero ang bastos ng bunganga mo? Pinitik ni Elara ang noo ng binata. Aray! Ikaw nga dyan yung bastos Nanggigising ng basta-basta yung alaga mo. Parang kabuti ang ulo. Paano mo naman nasabi na hawig sa kabuti ang ulo nito? Nakakita ka na sa ibang lalaki, no? Kunot noong tanong ni Nikolai. Napangiti ang dalaga dahil gusto niyang asarin ang binata. Nakakita na ako noon. Mataba, mahaba at maugat. Napahawak sa batok si Nikolai. Simula ngayon, kalimutan mo nang nakita mo, Nani Ilara. Ilang taon ka pa lang at ganyan pa lang nakikita mo? Sinong lalaki ba yan, ha? Baka naman kapre sa gubat.
Huwag mo na rin problemahin yang buhok mo dyan dahil ako mismo nga ahit dyan. Natawa si Elara na medyo may tama na ng alak sa katawan. Namumulat nangangarin na rin siya ngunit patuloy lamang sa pag-inom ng beer. 21 na ako, senyorito. Hindi na ako bata. Ani Elara pero napatigil. Ikaw ang gagawa? Wag na, senyorito. Ako na lang. Kailangan ko lang ng gamit para dito. Basta, ako ang gagawa niyan. Napangisi ang dalaga at pinitik ulit sa ilong si Nikolay. Manyakis ka? Gwapo ka pa naman. Sagutin mo nga ako, senyorito. Bakit pa kayo nag-away ng nobya mo? Dagdag ni Elara na matalim na nakatitig sa binata. Sa amin na lang yon, isa pa. Normal lang sa magkasintahan na nag-aaway, hindi ba? Abay malay ko dyan. Hindi pa naman ako nagkakaroon ng nobyo. Problema niyo magkasintahan tapos nadamay pa ako? Ito ang unang beses na nalasing ako at kasalanan mo, senyorito. Nangihinang saad na ni Elara dahil sa alak. Mahal mo ba ang nobya mo? Papakasalan mo ba siya? Oo, papakasalan ko siya. Teka, umayos ka nga dahil lasing ka na. Pag di ka umayos, hahawakan ko ulit yung ano mo. Napaangat ng mukha si Elara at napatitig ng matalim sa amo. Papakasalan pala ha? E di kayo na. Ani Elara at pumatong kay Nikolay na kasalukuyang nakaupo. Pinulupot ng dalaga ang braso niya sa leg ng binata habang ang hitay nasa kanlungan ni Nikolay. Ramdam na ramdam ng binata ang init na hatid ni Elara. Sobrang dikit ng mga katawan nila habang matalim na nakatitig sa kanyang dalaga. Anong ginagawa mo? Ginigising mo na naman ang alaga ko, Nani Elara? Ganito kasi yung eksenang napanood ko sa telebisyon kagabi. Gusto ko lang gayahin kaya wag kang gumalaw. Ani Elara na suminghot-singhot pa sa leeg ni Nikolay. Ang bango-bango mo naman, senyorito. Nabigla naman si Nikolay sa inasal ni Elara. Napapaisip tuloy siya kung inosente bang talaga ang dalaga o may karanasan na sa mga ganong bagay. Sa mga oras na yon, naguguluhan si Nikolay kung ginagawa pa to ni Elara dahil sa kalasingan o sadyang inaakit na siya ng dalaga. Pwede ba nating gawin yung napanood ko sa TV? Ilalapat ko ang labi ko sa mga labi mo tapos, alam mo na ang kasunod nun, senyorito? Lasing ka lang, Nani Elara. Kailangan na kitang ihatid sa silid mo, ani Nikolay. Pilit niyang pinapaalis si Elara mula sa pagkakaupo sa ibabaw niya, ngunit tuluyang naangkin ng dalaga ang kanyang mga labi. Pinulupot pang lalo ni Elara ang braso sa leg ni Nikolay at patuloy hinagka ng binata. Walang nagawa ang binata kundi ang tumugon sa mga halik ni Elara. Napahawak si Nikolay sa batok ng dalaga upang mas lalong idiin ang palitan ng kanilang mga halik. Tumayo si Nikolay karga-karga ang dalaga habang malalim pa silang nakahalik sa isa't isa. Dadalhin niya to sa kama para doon pagsaluhan ng mainit na gabi. Pero bago pa niya maihiga ang dalaga, humiwalay na ang mga labi nito, saka tuluyang sumuka sa harapan niya. What the? Nani Elara, are you crazy? Bakit mo ko sinukahan? Ani Nikolay pero tuluyan nang nakatulog si Elara sa kanyang mga bisig. Walang nagawa ang binata kundi ihiga ang dalaga sa kama, saka dumiretso ng shower area. Matapos maligo, pinunasan niyang bibig ni Elara at kunot-no itong pinagmasdan. Napapaisip tuloy si Nikolay kung bakit ganun kapusok ang dalaga. Pakiramdam niya ibang-iba ang personality nito sa mga oras na yon. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Elara, napatingin sa orasan. Nakaramdam siya ng kaginhawaan na makitang alas 5 pa lang ng umaga. Pakiramdam niya kasi mataas ng araw dahil sobrang lalim na ng kanyang tulog. Matapos makababa ng kama, napatakip siya ng bibig, malalim na napaisip. Anong nangyari kagabi? Uminom kami ng alak na senyorito, pero wala akong maalala sa mga sumunod na pangyayari. Isa pa, paano ako nakapasok sa aking silid? Tanong ni Elara sa kanyang sarili. Sinapak niya ang sarili habang nakaharap sa salamin para maalala ang nangyari kagabi, pero wala talaga kahit pigain pa niyang utak. Bakit namumula ang mukha mo, iha? Tanong ni Aling Dahlia. Masakit pang ulo ko, Aling Dahlia. Saka kapuyat mo yan, iha. Naadi ka nakakapanood ng mga teleserye. Napatigil si Elara at naalala na bago pala siya sumama kay Nikolay para uminom, nanonood siya ng drama sa TV habang nagbabalat ng orange. Na mga oras na yon, magkasintahang naghahalikan ng eksena. Napangiwi ang dalaga at tumango sa matanda. Ganon na nga po, Aling Dahlia. Babawasan ko na po ang panonood ng drama dahil baka gawin ko pa mga napapanood doon.
Matapos mahiyahin ang pagkain sa hapagkainan, sakto, bumaba ang kanyang senyorito Nikolay. Napakagat-tabi si Elara at napasampal sa noo habang nakayoko na mapansing di magandang umaga ng kanilang senyorito. Magandang umaga po, senyorito. Bati nilang mga katulong, pero di man lang to sumagot sa kanila. Padabog na nilagay ni Nikolay ang kanyang working bag sa katabing upuan, tsaka pabagsak na napaupo. Magandang umaga po, senyorito. Bati nilang lahat. Padabog na nilagay ni Nikolay ang kanyang working bag sa katabing upuan, pabagsak na napaupo. Di ba alala ni Elara ang ginawa niya kagabi, pero pakiramdam niya may nagawa siyang mali para umakto ng ganon ang kanilang senyorito. Habang nakayoko, nagkatinginan sila ni Yaya Dalia. Masama ang gising ni senyorito, bulong ng matanda. Napangiwi na lang si Elara at nang mapansin niyang tatayo ang binata para umalis, dali-dali niyang kinuha ang bag mula sa upuan. Ako na po magdadala ng bag ninyo, senyorito, ani Elara, pero biglang nagsalubong ang mga kilay ni Nikolay. Yaya Dalia, pakidala ng bag ko sa labas. Utos ni Nikolay para harap-harapang tanggihan si Elara. Akin na, iha? Binigay yon ng dalaga pero nagawa niya pa rin sumunod sa mga ito. Tinanaw niya ang senyorito Nikolay papasok ng kotse. Napakurap si Elara nang bigla, tumambad sa kanyang harapan, ang nakangiting mukha ni Jackson, dala-dala ang mga bulaklak at tsokolate. Para sa'yo, miss? Kunin mo na kasi naghihintay sa akin si Sir Nikolay. Elara ang pangalan ko. Pumasok ka na po sa kotse, Sir Jackson, kasi mainit ang ulo ngayon ni senyorito. Bulong ni Elara sa binata matapos kunin ang mga binigay sa kanya kahit matalim na nakatingin sa kanila si Nikolay mula sa bintana ng kotse. Ang ganda ng pangalan mo. Kainin mo mga tsokolate dahil masarap ang mga yan. Pahabol ni Jackson bago tuluyang pumasok ng kotse. Napasampal sa noo si Elara dahil baka mas lalong magalit ang kanyang senyorito dahil sa ginawa niyang pagtanggap sa mga ibinigay ni Jackson. Baka isipin ng kanyang amo na nakikipaglandian siya ng umagang yon. Buong araw hindi mapalagay si Elara. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi pero wala talaga. Napahawak siya sa sentido habang nakaupo sa silid dahil break time naman nila. Masakit pala sa ulo ang ininom namin ni senyorito kagabi. Panigurado na lasing ako kasi sobrang bigat ng ulo ko. Ngayon ko lang ito naramdaman buong buhay ko sa gubat. Bulong ni Elara sa sarili. 6:00 na ng gabi kaya't baka dumating na ang kanyang senyorito. Gusto niya tong salubungin papasok ng manson. Di naman nabigo ang dalaga dahil pagbaba niya ng hagdan papasok na si Nikolay. Senyorito, akin na po ang bag ninyo. Sigaw ni Elara na lakad takbo patungo kay Nikolay. Pero hindi binigay ng binata ang bag sa dalaga. Sumunod na lang si Elara sa binata habang mabilis pumanhik ng hagdan. Bakit pang sungit-sungit niyo sa akin, senyorito? Naiinis na tanong ng dalaga nang nasa tapat na sila ng kwarto ni Nikolay. Naalala mo ba ang ginawa mo sa akin kagabi? Hindi po, senyorito. Gusto mong ipaalala ko sa iyong lahat? Pumasok ka. Sinara ni Nikolay ang pinto matapos makapasok ng dalaga. Nilawgan ng binata ang necktie, galit yung tinapon sa sofa. Inalis din ng binatang suot niyang pang-itaas kaya napayoko si Elara na makita ang matitigas na tinapay mula sa katawan ng kanyang senyorito. Marami po ba akong dapat maalala, senyorito? Tumingin ka sa akin, Nani Elara. Ipapaalala ko sa iyo ang ginawa natin kagabi. Ani Nikolay at dalidaling dumapit sa nakayokong dalaga. Sinapon niya sa mukha si Elara at mainit na madiin tong hinalikan. Senyorito, bulong ni Elara matapos maghiwalay ang kanilang mga labi, pero hinalikan ulit ni Nikolay ang dalaga. Sinandal niya ito sa pader at saka patuloy na inangkin ang mga labi. Tumugon si Elara sa mga halik na yon. Who are you, Nani Elara? Bulong ni Nikolay habang naglalakbay ang mga labi sa leeg ng dalaga. Elara's POV. Hindi ako marunong humalik pero ginaya ko lang ang napanood ko sa drama. Pero para akong tinuturuan ni senyorito kung paano humalik ng tama ng mga oras na yon. Nakakaadik at bigla ako nakiramdam ng kiliti sa aking dibdib at baba habang ginagawa niya yon. Pakiramdam ko ay may dumadaloy na sa aking monay. Nang maghiwalay ang aming labi, malagkit siyang napatitig sa akin. Senyorito? Bulong ko pero nanatili siyang nakatitig sa akin kaya binaba kong aking tingin. Para kasi akong matutunaw sa mga titig na yon. Tinukod na senyorito ang kamay sa pader para ikulong ako sa kanyang mga bisig. Sobrang gwapo niya lalo na sa malapitan. Naalala mo na ba ang ginawa mo sa akin kagabi?
Napaangat ako ng mukha na mapagtanto na ang ginawang paghalik na senyorito sa akin ngayon ay ang ginawa ko rin sa kanya kagabi. Ibig po bang sabihin, hinalikan ko kayo kagabi? Pagkukumpirma ko. Gano'n na nga, Nani Elara. Masarap ba? Wala po akong maalala, senyorito. Patawad po kung ginawa ko yun sa inyo. Simula ngayon di na ako inom ng alak dahil iba pala ako pag nalalasing. Okay lang naman na uminom ka ng alak. Basta akong kainuman mo. Naiintindihan mo ba, Nani Elara? Opo, senyorito. Pasensya na po talaga sa ginawa ko. Hindi na po mauulit. Hindi ko na po kayo hahalikan. Ganun pala ako kapag nalalasing. Lumalabas pa lang landi sa katawan tuwing nalalasing. Baka mabuntis akong maaga pag nagkataon. Ayaw mo nang ulitin? Napaangat ako ng mukha. Hindi ba ako magaling? Dagdag pa niya. Senyorito, hindi ko po masasagot ang tanong niyo kasi hindi ko po maalala ang ginawa kong paghalik sa inyo kagabi. Pwede mo naman gawin ulit ngayon para malaman mo. Po? Ulit? Hinalikan niyo na lang po ako, senyorito. Ikaw naman ang gumawa sa akin. Ikaw ang mauna. Gawin mo, Nani Elara. Hindi ako magaling humalik pero susundin ko ang utos sa senyorito. Tuturuan kita kung paano. Ako ang magiging coach mo pagdating dyan, Nani Elara. Lalabas na po ako, senyorito. Ani ko pero pinigilan ako ng binata. Hindi pa tayo tapos, Nani Elara. May ginawa ka pa sa akin kagabi? Napatakip ako ng bunganga at nanlaki ang mga mata na napatitig sa kanya. Ginahasa mo ako, Nani Elara. Matalim ang titig na wika na senyorito. Po? Hindi ko yun magagawa kahit kanina, senyorito. Hindi naman po ako makati. Kumakati lang to dahil sa mga buhok pero hindi ako malandi para gahasain kayo. Paliwanag ko pero natawa sa senyorito. Joke lang. Pero seryoso, sinukahan mo ko. Hala, ginawa ko yun sa'yo. Paano pong sumuka ako sa inyo? Tanong ko pero imposibleng ginawa ko yun dahil lasing na lasing nga ako kagabi. Oo, ginawa mo yun sa akin. You need to do something for me, Nani Elara, kasi nga sinukahan mo ko. Sumunod ako sa kanya at napaupo sa harapan niya. Pwede po bang pakitagalog, senyorito? Di ko po masyado maintindihan. Oh, I forgot. Kailangan mong bumawi sa akin dahil sa ginawa mo. Simula ngayon ako lang kainuman mo ng alak, hindi ka dapat tumatanggap ng mga regalo mula sa ibang lalaki. Teka, yung kinuha mo palang mga bulaklak at tsokolate kay Jackson, itapon mo sa basurahan. Ay, sayang naman po kung itatapon ko ang mga yun. Sarap pa naman ang mga tsokolate ni Sir Jackson. Ani ko nang biglang umukit kay senyorito ang galit. Itapon mo, Nani Elara. Hindi nga po pwede, senyorito Desidido kong sabi. Akala ko ba susundin mo lahat ng pinag-uutos ko? Gano'n na nga po, itatapon ko na. Naiinis kong sabi at dahan-dahang inihakbang mga paa palabas ng kwarto ni senyorito. Good. Pati ang mga bulaklak itapon mo na rin? Malakas niyang sabi. Oo na, sungit-sungit mo. Sigaw ko rin habang nakasimangot ang aking mukha. Masarap ang tsokolate na yon tapos ipapatapon lang. Mahal sigurong bili ni Sir Jackson nang hihinayin talaga ako Napapaisip ako bakit gano'n na lamang sa senyorito sa akin. Parang ayaw niya ako ibigay sa ibang lalaki. May kasintahan naman siya. Pero kung makapagbawal daig pang isang nobyo? Kinabukasan, masaya naming sinalubong si Madam Edita kasama ni Don Leonardo. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkain naming inihanda. Malapit na pala ang kasal mo, iho? Ani Don Leonardo kay Senyorito Nicolay na napaangat ng mukha dahil sa sinabi ng ama. Sa sunod na buwan na po, Dad? Madalas ba kayo magkita ni Ravenna? Minsan lang po, Dad. Busy din po kasi siya sa kanilang kumpanya. Sa bagay, CEO na nga pala si Ravenna ng Salcedo Property Group. Bagay na bagay kayo, anak. Natitiyak kong magiging mas maayos ang pundasyon ng kumpanya natin kapag naikasal kayo ni Ravenna. Maganda rin si Ravenna, kaya tiyak kong magaganda at gwapo ang magiging nating mga apo, honey, ani Madam Edita. Ewan ko ba kung ba't ako nasasaktan sa mga narinig mula sa kanila. Sa susunod palang buwan, ikakasal na sa senyorito. Matapos silang kumain, napansin ako ni Don Leonardo. Oh, she is our new maid, honey. Her name is Elara, ani Madam Edita. Ewan ko kung bakit ako nasasaktan sa mga narinig mula sa kanila. Sa sunod palang buwan, ikakasal na sa senyorito. Matapos silang kumain na, napansin ako ni Don Leonardo. Oh, she is our new maid, honey. Her name is Elara, ani Madam Edita. Napangiti ako at yumuko kay Don Leonardo. Magandang umaga po.
Nakangiti kong sabi matapos kong iangat ang mukha. Tumawa si Don Leonardo sa akin samantalang sa senyorito ay walang reaksyon. Magandang umaga, ilang taon ka na ba, iha? Parang ang bata mo pa. 21 po, Don Leonardo. Kung nabubuhay lang aming anak na babae kasing edad mo. O siya, tataas na muna kami. Kumain na rin kayo para may lakas sa gawaing mansyon. Wika ni Don Leonardo. Bigla ko napaisip sa sinabi ni Don Leonardo, ibig sabihin, namatayan sila ng anak na babae at kasing edad ko pa? Tanong ko sa isip.